Ang pag-aaralan natin ay disiplina, daan patungo sa pagsunod. Disiplina ng Diyos para tayo ay mapanumbalik sa pagsunod. Ang disiplina ang daan pabalik sa pagsunod sa Diyos. Yung mga nararanasan nating hirap, yung mga nararanasan nating mga pagsubok, maaaring inaakay pala tayo niyan pabalik sa Diyos. Disiplina ang daan patungo sa pagsunod. Mula sa Aklat ng Mga Awit sa chapter 119 verse 67. Ang version na Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay itong New King James Version. Ang layunin ng ating aralin ngayon, yung maunawaan natin ang ugnayan sa pagitan ng pagdidisiplina ng Diyos at pagsunod sa Kanyang salita. At makita din po natin yung kabutihan ng Diyos sa kabila na nakakaranas tayo ng hirap dahil sa pagdidisiplina sa atin. At magbunga po ito ng mas matutunan nating pahalagahan ang salita ng Diyos bilang gabay sa atin sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid sa atin at sa pagsasanay sa katuwiran. Basahin po natin ang main verse na ating pag-aaralan, Psalms 119 verse 67. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayoy tinutupad ko ang salita mo. Sa talata pong ito, makikita natin yung tapat na pag-amin ng may akda na before I was afflicted. Ang salita ditong nagdalamhati o afflicted sa ibang salin ay parusahan. Pero ito po ay hindi lang basta pagdurusa o kaya basta parusa lamang. Sa Hebreo, ang afflicted ay aunaw. Ang ibig sabihin, dalamhati o parusa na nagpapakumbaba o kaya pagdidisiplina na naglalapit muli sa Diyos. Kaya ang dalamhati dito, maaari nating masabing isang paraan ng Diyos para iwasto ang tao. Isang paraan ng Diyos para ipatigil sa maling landas at ituwid pabalik sa Kanya. Pwede pala nating tingnan na ang pagdalamhati o affliction, dahil sa pagdisiplina yan ng Diyos sa atin, no? Pwede nating palang tingnan nyo na isang paraan na nag-aalis sa atin sa pagkaligaw at naghahatid naman sa atin patungo sa tunay na pagsunod at pagtupad sa salita ng Diyos. Kaya pala minsan po, no, marami sa atin nasasabi nating kung hindi dahil sa nangyari sa aking pagsubok o hirap noon, baka hanggang ngayon wala pa rin ako sa Diyos. O kaya po, kung hindi ko napagdaanan yung hirap noon, baka hanggang ngayon naliligaw pa din ako at papalayo pa din ako sa Diyos. Kaya pala minsan, no, merong nakakapagsabi sa atin ng ganyan. Minsan, kailangan muna nating mahirapan. Kailangan muna nating masaktan bago tayo matuto. Kumbaga sa bata na nagsisimulang maglakad, kailangan muna nating madapa bago matutong makalakad ng diretsyo. At sa gitna po ng ating mga pagsubok o hirap na nararanasan, doon natin madalas maramdaman yung pagtutuwid, yung paggabay, at maging yung biyaya ng Diyos sa atin. Sa katotohanan ito, mga kapatid, na ginagamit ng Diyos ang dalamhati, no? O kaya ginagamit ng Diyos ang affliction para tayo ay maituwid, para tayo ay manumbalik sa pagsunod sa Diyos. Pag-aralan natin yung bawat puntong nakapaloob sa talatang ito ng itong main verse natin, itong Psalms 119 dito sa verse 67. Pagbulay-bulayan natin ang biyaya ng Diyos na pagkaminsan po, yung biyaya ng Diyos nakabalot sa pagdidisiplina. At unawain din natin na may pagpapala sa likod ng ating pagdadalamhati. Sa unang punto po, bago ako nagdalamhati
ay naligaw ako. Sa unang bahagi ng ating main verse, ipinapakita sa atin yung ugat ng problema. Ano po yung problema? Pagkaligaw. Ano naman yung ugat ng problema? Kung ang problema ay pagkaligaw, ano yung ugat? Ang maaaring ugat po ng problema ay sa pagkakaroon ng kaginhawahan. Basahin po natin yung unang parirala sa ating main verse. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Isang matapat po ito na pag-amin na minsan, tulad nga dito sa sa may akda ng sulat na ito, kahit pala ang isang mananampalataya na, maaari pa ring maligaw ng landas. Sinasabi dito ng psalmist, siya ay naligaw. Meaning po, siya ay napalayo sa tamang landas. Inihahayag niya dito yung dati niyang kalagayan. Sinasabi niya na may nakaraan siya bago muna siya magdalamhati. Kailan siya naligaw? Bago siya magdalamhati. Before I was afflicted, I went astray. Ano yung kalagayan niya bago siya magdalamhati? Maaring nasa panahon siya ng kaginhawahan. Maaring yung buhay niya tahimik, payapa, o kaya nasa kasaganahan. Wala siyang sakit, wala siyang masyadong pinoproblema, tila maayos yung buhay niya. Pero sa panahong iyon, na ganon, sa kalagayan niyang iyon, doon siya naligaw. Ang kaginhawahan po, o kasaganahan, kapag hindi natin napamahalaang mabuti, yung kaginhawahan, kapag hindi tayo naging mabuting katiwala sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maaari pala yung magdala din sa atin ng panganib. Anong klaseng panganib? Paglayo sa Diyos. Na dahil kampante tayo sa buhay, na dahil maayos ang lahat sa atin, pwede palang makalimot tayo sa Diyos. Sa sulat po ni Propeta Hosea, basahin po natin itong Hosea chapter 16. Dito po sa verse 6. Ayon sa kanilang pastulan, sila ay nabusog. Sila ay nabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki, kaya't kinalimutan nila ako. Ang talata pong ito, bahagi ng panaghoy ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hosea, gamit yung isang pastulan o pasture bilang isang larawan, na ang kanyang bayan ay nabusog. Ibig sabihin, sa pastulan, nagkaroon sila ng katiyakan, nagkaroon sila ng seguridad, nagkaroon sila ng kabusugan. Kaya lang, imbis na magpasalamat, imbis na lumapit sila sa Diyos, nagmalaki sila. Nagmataas yung kanilang puso. Kinalimutan nila ang Diyos. Yung pagpapalang tinanggap nila, yung kasaganahan na tinanggap nila, naging dahilan ng pagmamataas. Yung kabusugan nila, naghatid sa kanila sa pagtalikod, naghatid sa kanila sa pagkalimot sa Diyos. Ito po yung panganib ng kasaganahan. Kapag yung kamay natin puno, kapag yung puso o tiyan natin ay puno, minsan po nagbubunga ito sa ilan sa atin ng pagkalimot sa Diyos. Ganito po yung, ganyan din po yung sinasabi ng Psalms 119 na siya ay naligaw. I went astray. Sa Revised Tagalog Popular Version, kapag binasa natin yung salin sa Revised Tagalog Popular Version ng ay naligaw ako, ang pagkakasalin po ay dati-rate namumuhay ng baluktot. So ito yung dati niyang kalagayan bago siya magdalamhati. Sa Hebrew word ng naligaw, shawgag. Ang ibig sabihin, lumihis sa moral, lumihis sa spiritual na landas o direksyon. Yung naligaw, yung lumayo sa katotohanan. Ibang direksyon yung pinili. Nawala siya sa focus. Lumayo siya sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ay naligaw ako. Pag-amin ito dito at pagkilala ng kasalanan at pagkaalis niya sa tamang landas.
Hindi lang siya nagkamali lang kundi sadyang paglayo sa kalooban ng Diyos. Pero hindi lang ito nangyari sa psalmist. Hindi lang ito nangyari sa may akda ng sulat na ito. Ang pagkaligaw pwede din pong mangyari sa atin ngayon. Tulad niya, mananampalataya, pwede din tayong maligaw. Sabi nga po ni Santiago sa kanyang sulat, basahin natin po yung James chapter 5 verse 10 at bigyan pansin po natin sa talatang yon yung unang parirala. Verse 19, sorry. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, brethren, if anyone among you wanders from the truth, sa loob ng kapatiran, maaaring merong maligaw. Nais lamang po nating ipaalala sa bawat isa sa atin na ang pagkaligaw, posible kahit sa mananampalataya na. Na kung hindi tayo magiging maingat at kung hindi tayo magiging mapagbantay, pwede tayong malihis. Maaari tayong tumalikod at maligaw mula sa katotohanan. Kaya yung pagkaligaw po, hindi lang ito problema ng mga unbelievers. Ang pagkaligaw, problema din ng mga mananampalataya na kapag tiningnan ng Diyos ang lahat ng tao, kasama tayo, kasama yung mga mananampalataya, masasabi po ng Diyos, sa tingin ng Diyos, masasabi ng Diyos na ang lahat ay naligaw. Minsan po, yung puso natin, yun mismo ang nandaraya sa atin. At para ba tayong mga tupa na madaling mailigaw? Ang isang Kristiyano po, hindi ligtas sa pagkaligaw. Kaya magbantay tayo. Maging maingat tayo. At para mapaalalahanan tayo kung paano tayo dapat magbantay o paano mag-ingat, alamin natin kung ano-ano yung maaring dahilan ng pagkaligaw. Kung ang isang Kristiyano hindi ligtas sa pagkaligaw, magbantay tayo, maging maingat tayo. Alamin natin ano-ano ba yung maaaring dahilan ng pagkaligaw ng isang mananampalataya. Bago po natin balikan yung ating main verse, tingnan po muna natin yung ilang mga dahilan kung bakit naliligaw sa landas ng Diyos ang isang tao, kasama na yung mga mananampalataya. Number 1, pagpababaya sa salita ng Diyos. Sa Psalms 119 verse 105, ganito po ang sinasabi, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kapag hindi po tayo regular na nagbabasa at nag-aaral ng Biblia sa ating mga personal na oras po yan, at maging sa ating mga pagtitipon, kapag hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, unti-unti po tayong maliligaw. Kung wala tayong ilaw at walang liwanag sa ating landas, madali tayong maliligaw. Ang sinasabi sa atin dito, ang salita ng Diyos ang ilawan. Ang salita ng Diyos ang liwanag sa atin. Kung wala tayong salita ng Diyos, madali nga tayong maliligaw. Kalawa, pagiging kampante sa kaginhawahan o kasaganahan. Tinatalakay natin dito para maging maingat at maging mapagbantay tayo. Ano ba yung dahilan ng pagkaligaw ng mga tao kasama na yung mananampalataya? Una, pagpapabaya sa salita ng Diyos. Ito, pangalawa, pagiging kampante sa kaginhawahan o kasaganahan. Tulad na nabanggit natin kanina, yung kasaganahan, maaring magbunga ng pagkaligaw at paglayo sa Diyos. Hindi po laging kahirapan yung kalaban. Minsan yung kaginhawahan, may panganib din yan. Kaya maging sa kaginhawahan natin, kung nakakaranas tayo ng kasaganahan at kaginhawahan, lagi pa ring mapagbantay at maging maingat. Ganito yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 8. Simulan natin sa verse 11. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Sabi dito, mag-ingat ka sa iyong sarili. Beware. Sa kasunod, verse 12, baka kapag
ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon. Verse 13, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Kasaganahan po yung tinutukoy dito. Ano po yung maaaring maging panganib kapag ganito na? Sa verse 14, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Hindi naman po natin itinuturo na ang kasaganahan ay automatic po na masama na agad at dapat nating iwasan. Ang sinasabi po natin, maging maingat tayo. Dahil yung kasaganahan, maaari din pong magbunga ng paglayo at pagkaligaw natin sa Diyos. Na kapag masagana, yung ating puso baka magmataas. At sa pagmamataas ng ating puso, baka makalimutan natin ang Panginoong Diyos. Ang kasaganahan, maaring maging dahilan ng pagkaligaw. Number 3, pananalig sa sariling pangunawa. Ang paalala naman sa atin dito, yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating kaisipan, maaari po kasing madalas yan taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya ang payo na mababasa natin sa Proverbs, sa Kawikaan chapter 3, dito sa verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Ang nais nating bigyan pansin dito, no? Don't depend on your own knowledge or do not lean on your own understanding. Huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan para hindi tayo maligaw. Sa ika-4, pagkahumaling sa sanlibutan. Kapag sinabi nating sanlibutan, ang tinutukoy natin yung sistemang makamundo. Sistemang makamundo na salungat sa kalooban ng Diyos. Hindi lang yan kaymanang material, ha. Kasama na dyan yung kasikatan, kasama na dyan yung kapangyarihan, mga pansariling kasiyahan, at mga makamundong kalayawan. Kapag yung puso po natin na humaling sa mga bagay sa sanlibutan, unti-unti po tayong maililigaw. Basahin natin itong unang Juan chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Do not love the world or the things in the world. At makikita din natin sa talatang ito, no, hindi pwedeng sabay nating mamahalin ang Diyos tapos mamahalin din natin yung sanlibutan. Ang mga pang-akit ng sanlibutan, madalas po, yan yung nagiging dahilan ng pagkaligaw ng mga tao. Kapag ang puso natin puno ng pagnanasa, yung puso natin ay puno ng desire sa mga bagay na nasa sanlibutan, tapos hindi tayo nauuhaw sa salita ng Diyos, yung mga ganyang kalagayan, madali pong maligaw yung landas. Mga kapatid, na ipaalala sa atin yung ilang mga kadahilanan ng pagkaligaw. Na sa panahon ng kasaganahan, ng kabusugan, sa panahon ng pagkakampante, sa panahon ng pagkahumaling sa sanlibutan, at sa sariling pag-unawa at kagustuhan, makikita natin kung gaano tayo madaling mailigaw. Ngunit purihin po natin ang Diyos kasi hindi tayo hinahayaan na manatiling naliligaw. May isang paraan ng Diyos para tayo ay paalalahanan. May paraan ng Diyos para tayo ay gisingin, para tayo ay ituwid, at para tayo ay ibalik niya patungo sa kanyang landas. Anong paraan po ito? Sa pamamagitan po ng pagdadalamhati. Ito yung kasunod na punto sa ating pag-aaral dito sa ating main verse sa Psalms 119 verse 67. Ngunit ngayoy tinutupad ko ang salita mo. Ang pagdadalamhati, ang paghihirap, naging paraan para tayo po ay baguhin ng Diyos. Sa ikalawang bahagi ng talata, may pagbabago sa psalmist
Ang sabi niya, ngunit, yung salitang but, ito yung turning point eh. Mula sa pagkaligaw, patungo sa pagsunod. Bali po, yung epekto ng dalamhati, yung dating naliligaw, ngayon tinutupad na yung salita ng Diyos. Yung dating kampante sa buhay, malamig sa pananampalataya, ngayon masunuri na sa Diyos. Yung epekto ng parusa, epekto ng pighati o kaya dalamhati, nakabuti sa Kanya. Sabi nga po sa verse 71, dito pa rin sa chapter 119. Pero bago natin basahin yung verse 71, tandaan po natin yung salita dito sa verse 67 na afflicted. Afflicted. Tapos basahin natin itong verse 71. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Yung mabuti sa kanya na pinapagpakumbaba siya, ang ibig sabihin din po, mabuti na nagdalamhati siya. Mabuti na napighati siya. Mabuti na afflicted siya. Tinuturo nito sa atin na yung pagpapakumbaba sa atin ng Diyos, yung disiplina, yung mga pagsubok, ginagamit po ng Diyos para maituwid tayo at maibalik tayo sa tamang landas ng pagsunod. Isang paraan para matutunan natin yung mga tuntunin ng Diyos. Basahin natin ang talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version, yung naka-highlight. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Hindi ito parusa pala para maparusahan lang tayo. Yung parusang dulot ng Diyos, naghahatid sa atin sa pagkaunawa ng Kanyang utos o Kanyang salita. Minsan po, yung pinakamahalagang aral sa buhay, natututunan natin sa panahon ng paghihirap natin. Yung parusa ng Diyos, meaning po, pamalo, yung pagdidisiplina ng Diyos, naghahatid sa atin para matutunan, para maunawaan natin ang utos ng Diyos. Na kung babalikan nga po natin yung ating main verse, makikita natin yung pagbabagong dulot sa psalmist. Dulot ng parusa o pagdadalamhati niya. Ngunit ngayoy, no? But now, may bago na siyang kalagayan. May ngayon na o may pangkasalukuyan na siyang kalagayan. Wala na yung dati. Wala na yung kahapon, nakalipas na yon. Ang meron siya ngayon ay ang ngayon or now. May malinaw na pagbabago ng direksyon sa buhay. Mula sa naliligaw siya, mula sa pagkaligaw niya, patungo sa pagsunod. Isang pagkilala na yung nakaraan ay mali at yung pangkasalukuyan, bunga ng pagtutuwid ng Diyos, hindi na siya kagaya ng dati. Yung disiplina pala ng Diyos, hindi natin dapat yan katakutan. Ang dapat tayong matakot pala at dapat tayong mag-alala kung nananatili tayo sa maling landas. Matakot tayo kung hanggang ngayon naliligaw pa din tayo. Yung pighati, yung paghihirap, yung disiplinang mula sa Diyos, yung dalamhati, hindi yan sayang na paghihirap, kundi kapag humantong tayo sa pagsunod, ang disiplina, ang pighati, ang paghihirap, kapaki-pakinabang po yan. Ngayon, para hindi masayang yung ating dalamhati o pagdidisiplina sa atin ng Diyos, kailangan pong mabuksan yung ating pandinig sa tinig o salita ng Diyos. Kailangan pong magkaroon ng pagbabago sa ating pagkilos na hindi lamang tayo sa emosyon lamang nagsisisi, kundi nagbubunga sa atin ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Merong pagbabagong kilos sa atin. Para sa psalmist,
ang pagbabago sa Kanya, ngunit ngayoy tinutupad ko ang salita mo. Ang tinutupad o sa Hebreo po ay shamar, ang ibig sabihin ingatan. Kaya sa New King James Version, keep, bantayan, pahalagahan at sundin. So ang pagbabago ng puso mula sa pagkaligaw tungo sa matapat na pagsunod sa salita ng Diyos, yan yung nangyari dito sa psalmist. Kung naunawaan natin yung panganib ng kasalanan at yung panganib ng pagkaligaw, nagkakaroon dapat ng pagbabago sa atin dahil sa pagtutuwid, dahil sa pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Yung pagbabago, tulad sa may akda ng sulat na ito, yung pagbabago nagiging tagasunod na ng salita. Tagatupad na. Tinutupad na ang salita ng Diyos. Ang layunin pala ng Diyos sa ating mga pagdadalamhati, yung layunin sa mga pagdurusa, hindi lang para mapahirapan lang tayo, hindi lang para maghirap lang tayo, kundi upang maibalik niya tayo sa kanyang landas at maibalik tayo ng Diyos sa kanyang salita. Kaya yung pagdalamhati o disiplina sa atin, tingnan natin na yan po ay makakabuti sa atin. Kaya tuparin natin o sundin natin ang salita ng Diyos. Sa Biblia po, maraming karakter yung mababasa natin ng halimbawa ng masunurin sa Diyos. Mga karakter na sumusunod sa Diyos. Tulad ni Abraham. Nang tawagin siya ng Diyos, si Abraham, iniwanan niya yung lahat. Bagamat hindi malinaw yung detalye o lahat ng detalye, hindi agad nasabi pa kay Abraham, pero sumunod siya sa Diyos. Ganon din si Noe. Nagpagawa ang Diyos ng arko sa haba ng panahon, sa dami ng nagdududa kay Noe, sa hirap ng sitwasyon niya, walang ulan nangyayari, walang baha, pero nagpatuloy sa pagsunod sa Diyos si Noe. Maging si Apostol Pedro, nung sabihan siya ng Panginoon na, pakainin mo yung mga tupa ng Panginoon, sumunod si Apostol Peter, nangaral si Pedro, at maging si Apostol Pablo. Maraming mga karakter, no? Pero maging si Pablo, tumugon siya sa pagkasugo sa kanya na ipahayag ang Ebanghelyo. Higit sa lahat, mababasa natin sa Biblia, ang Panginoong Hesus, ang pinakadakilang ehemplo ng pagsunod at pagtupad ng salita ng Diyos. Sa Filipos chapter 2, dito sa verse 8, ganito yung sulat ni Apostle Paul. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, ang tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Hindi lang nagturo si Jesus ng pagsunod, kundi ipinakita at isinabuhay ng Panginoong Hesus ang pagsunod. At hindi din lang po sumunod si Jesus dahil magaan o kaya kaya niya or madali sa kanya ang pagsunod, kundi sumunod siya sa kabila ng hirap. Sa kabila ng pagdurusa at kamatayan na mararanasan niya, sumunod ang ating Panginoong Hesus. So yung becoming obedient dito ng Panginoon, sumunod siya kahit alam niyang may sakripisyo, kahit alam niyang mapapahiya siya, lalaitin siya ng mga tao, sumunod pa rin siya. At yung pagsunod ng Panginoong Hesus, hindi lang sa simula. Yung pagsunod ng Panginoong Hesus, hindi lang panandalian lang, kundi hanggang dulo. Maging sa kamatayan niya sa krus. So, ang Panginoong Hesus po ang perpektong modelo ng pagsunod sa Diyos. Ngayon, kung siya, ang ating Panginoong Hesus, na anak ng Diyos, ay naging masunurin, sino tayo para tumanggi sa kalooban ng Ama? Kung ang Panginoong Hesus naging masunurin, sino tayo para sumuway at hindi tumupad ng salita ng Ama? Ang tunay na mananampalataya, hindi lamang po tagapakinig ng salita, kundi tagasunod din. Kahit mahirapan, kahit mapahiya, kahit matagalan, kahit maraming sakripisyo, susunod pa din. Mga kapatid,
Minsan po, hinahayaan tayo ng Diyos na magdalamhati o kaya masaktan. Hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas ng paghirap hindi dahil walang pakialam sa atin ng Diyos, kundi gusto ng Diyos na maituwid tayo. Yung mga pagsubok o pagdurusa sa ating buhay, hindi yan aksidente at hindi yan walang kabuluhan. Minsan po, paraan niya ng Diyos para gisingin tayo. Minsan po, paraan niya ng Diyos para disiplinahin tayo at alisin tayo sa maling landas o kaya alisin tayo sa pagkaligaw at para maibalik niya tayo sa tamang landas, yung kanyang kalooban. Kung dati po tayo ay lumalayo at naliligaw, ngayon po tinuturuan tayo na bumalik at sumunod sa Kanya. At kapag natutot at sumunod tayong muli, maunawaan natin na mabuti pala na dumaan tayo sa pagsubok. Mabuti pala na nakaranas tayo ng pagtutuwid ng Diyos dahil doon, dahil sa disiplina, dahil sa pagsubok sa atin, mas nakilala natin ang Diyos at ngayon tayo ay sumusunod na sa Kanyang salita. Sa iniiwan sa ating aral at mensahe, basahin po natin muli at pagbulay-bulayan natin yung pangunahing talata na ating pinag-aralan. Psalms 119 verse 67. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayoy tinutupad ko ang salita mo. Tinuturo nga po nito sa atin na kung tayo ay naliligaw at lumalayo sa Diyos, minsan nagigising tayo kapag tayo ay nasaktan, kapag tayo ay nahirapan, kapag inalis sa atin yung kasaganahan, o kaya naman kapag nakakaranas tayo ng pagdadalamhati. Katulad po dito sa Psalmist, maging ganito din nawa yung patotoo natin na tayo noon ay naliligaw, ngunit nang tayo ay magdalamhati, natuto tayo ngayong sumunod sa Diyos. Na naunawaan nating ginagamit ng Diyos yung mga nararanasan nating hirap, ginagamit ng Diyos yung mga nararanasan nating pagsubok para baguhin tayo at para maibalik tayo sa tamang landas. Minsan, kailangang pagpakumbabain tayo. Minsan, kailangang pahintulutan sa atin yung hirap para matuto tayong tumupad ng salita ng Diyos. Ang paghihirap ay hindi laging parusa para magdusa lang tayo, kundi maaaring pagtutuwid yan at paanyaya iyan ng Diyos para muli tayong makabalik at lumakad ayon sa Kanyang salita. Kung ikaw man po ngayon ay nasa gitna ng pagsubok, pagdadalamhati, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos. Maaring ginagamit yan para disiplinahin ka. Maaring ipinapahintulot at ginagamit yan para ibalik ka sa Kanyang kalooban. Baka kasi nakakalimot na tayo. Baka kasi naliligaw na tayo. Baka masyado tayong nakaasa sa mga material na bagay sa mundo. Baka po hindi tayo kasi nakikitaan ng tapat na pagsunod. Maaring mahirap yung pagdidisiplina ng Diyos. Maaring masakit. Pero kung magbubunga naman po yan ng malalim at magbubunga sa iyo ng tunay na pagsunod, isa pong paraan yan para baguhin tayo at panumbalikin tayo sa tamang landas. Suriin po natin yung ating mga sarili. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok, sa pagdidisiplina at pagtutuwid sa atin, ano kaya yung gustong ituro sa atin ng Panginoon? Sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid sa atin, sa pagpapahintulot na maranasan at magdumaan tayo sa hirap at pagsubok, anong salita kaya ng Diyos ang nais niyang tuparin natin at ipamuhay ngayon?